BASC News, ang balitang maaasahan ng lahat. Magandang umaga mga kababayan, ito po si Joff Cadena, ang iyo pong tagapaghatid ng balita. Parates ngayon, ikalimang araw ng Disyembre, taong kasalukuyan. Ito po ako upang maibigay sa inyong lahat ang mga mahahalagang balita sa nangyayari ngayong kasalukuyan. Mula sa balita, nireklamo sa extortion, timbog. Jedan, ibalita mo. Naresto noong Merkules ang lalaki na nangalang Loro Bermudez matapos itong mangingkil sa 14 na taong gulang na lalaki kapalit ng di pagkalat ng maselang larawan ito sa internet. Ayon sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, nahuli ang suspect sa entrapment operation matapos itong nireklamo ng pamilya ng biktima. Sa paninikim nito, naghahalaga ng 2,000 piso noong Enero lamang. Sinasabing ilang beses nagpadala ng maselang larawan ng biktima nang walang kaalam-alam na lalaki palang kausap nito. Sinatuhan ang suspect na ngayon nahaharap sa patong-patong na kaso kasama na rito ang child abuse, robbery, extortion at paglabag sa Anti-Pornography Act of 2009. Sa ngayon, Job, umuusad na ang kaso laban sa suspect at paalala ng pulisya. Huwag basta-basta magbigay ng informasyon lalo na sa hindi kakilalang tao sa internet. Ito si Jedan Lod, nagbabalita. Maraming salamat, Jedan. Lumako naman tayo sa pangyayari ngayon sa Philippine Basketball Association. Gilas Pilipinas, wagi kontra Saudi Arabia sa FIBA World Cup Asia Qualifiers sa score na 76-63. Huling laro ng 5th window ng 2023 FIBA World Cup Asia Qualifiers sa Jeddah, Saudi Arabia. Muling ipinakita ng Gilas Pilipinas ang lakas at galing ng atletang Pilipino sa ikatlo nitong magkakasunod na panalo. Bigaya ng unang pagtatapat ng Pilipinas sa Saudi Arabia noong Agosto 26 kung saan tirambakan ng Pilipinas ang Saudi sa score na 84-46 dito sa Pilipinas. Ang final score, Pilipinas 76, Saudi 63. Hanggang sa ika-4 na yugto, hindi bumitaw ang Saudi side. Mabuti na lang 4 na nag-ambag sa scoring ng Gilas Pilipinas na pinangunahan ng tig-10 puntos nila Roger Pogoy at Dwight Ramos. Mga pampublikong transportasyon, di umano nagre-reklamo sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Puntahan muna tayo kay Ken Cortez. Kapit na mga motorista, ito na ang busina sa petrolyo. Mali po kayo kung akala nyo may rollback na sa susunod na linggo. Wala. Tuloy po rin po ang oil price hike next week. Pang-8 sunod na linggo na sa diesel at kerosene at pang-7 naman sa gasolina. Maglalaro po sa 40 hanggang 70 sentimos kada litro ang itataas sa diesel, 10 hanggang 30 centavos sa gasolina, at 50 hanggang 80 centavos sa kerosene. Paliwanag ng presidente ng Jet de Petroleum na si Leo Belias. Epekto pa rin ito ng tapya sa produksyon ng langis ng Saudi at Russia. Maraming salamat, Ken. Marami rin pong salamat sa panonood mga kababayan. 20 days na lang at Pasko na. Mas Merry Christmas. At ako nga po muli si Joff Cadena, ang iyong pong tagapagbalita sa BAST News.